Sa isang liblib na baryo na wala sa mapa, may isang kagubatang tinatawag na gubat ng ligaw na hininga. Dito, sa tuwing buwan ng Oktubre at saktong ika-31 ng gabi, nagkakatipon-tipon ang mga nilalang ng dilim, hindi para manakot, kundi para magsaya. Ito ang tinatawag nilang, pista ng mga aninong gutom, isang gabi ng tawa, takutan, sayawan, at syempre, kainan. Pero hindi basta-bastang kainan, dahil ang handa ay kakaiba, puso ng bawang, sabaw ng sinag ng araw, at lechong kaluluwang ligaw. Isang batang lalaki na si Tutoy Uling ang nakakita ng mahiwagang imbitasyon na nakasabit sa puno ng duhat sa kanilang bakuran. Mas mahigit, inaanyayahan ka sa pista ng mga aninong gutom. Suot ng itim, puso'y bukas, huwag magdala ng asin o rosaryo. Lokasyon, sa ilalim ng puno ng sigaw, alas 12 ng hating gabi. Siguro kalokohan lang to, ani Tutoy. Pero sa puso niya, may kiliting parang gusto niyang sumilip. Gabi ng ika-31 ng Oktubre, nagsuot si Tutoy ng itim na t-shirt, itim na short, at tsinelas na may butas. Tangan ang kanyang flashlight, na lobat na, tumuloy siya sa gubat. Ang daan ay mabangis, may mga ilaw na pula ang mata, mga ibong nagsasalita ng baliktad, at isang kambing na nagsabing, "Huwag kang kumurap. Lulunukin ka ng lupa." Pero hindi siya umatras. Ang kanyang kagustuhang makita ang pista ay mas matindi pa sa takot. Pagdating niya sa gitna ng gubat, nanlaki ang mata ni Tutoy. Sa ilalim ng puno ng sigaw, may mga nilalang na hindi mo maipapaliwanag. Aswang na nakabistida at sumasayaw ng cha-cha. Manananggal na lumilipad habang nagsasabit ng banderitas. Kapre na may hawak na karaoke mic, kumakanta ng, "Bakit ngayon ka lang?" Tikbalang na tumatawa habang naglalakad ng paurong. Tiyanak na nagbebenta ng kwek-kwek. "Oy, bata," tawag ng aswang na may kulot na buhok. "Tikman mo tong lumpiang dugo, masarap to, gawang bahay." Napangiti si Tutoy. Kahit kabado, nakakatawa naman ang mga nilalang. Tila hindi sila nakakatakot ngayong gabi. Isa pa, mas masarap ang lumpiang dugo kaysa sa lumpiang Shanghai ni Aling Nena. Biglang may nagsalita mula sa entablado, na gawa sa kabaong. "Mas mahigit, mga mahal kong aswang at bisita. Panahon na para sa paligsahan ng pinakakatakot na halakhak." Unang sumalang ang tiyanak, "Hay hahahahehehehehehe, boo." Tumawa ang mga tao. Pangalawa, ang kapre, gruawi hihihi. May nagtakbuhan sa tuwa. Pagdating kay Tutoy, binulungan siya ng matandang mambabarang, "Subukan mong tumawa ng totoo." Kaya ngumiti si Tutoy, at buong lakas niyang sinigaw. Mas mahigit, wahahahahahaha. Ang kilikili ni Tikbalang, may kuyukot. Naghalakakan ang lahat, naluha ang tiyanak, napunit ang brief ng kapre sa kakatawa. At idineklara si Tutoy Uling bilang hari ng halakhak ng taon. Habang patapos na ang gabi, nagsimulang maglaho ang mga nilalang, dala ng sinag ng buwan at hangin ng umaga. Lumapit sa kanya ang matandang manananggal. "Salamat, bata. Matagal na kaming hindi masyadong natutuwa. Balik ka ulit, pero wag ka munang lumaki ha. Mas masaya kapag bata." Binigyan siya ng pabaon, isang bote ng tawanan. "Kapag malungkot ka, amuyin mo lang to." Umuwi si Tutoy habang sinisikatan ng araw, bitbit ang isang kakaibang karanasan na siya lang ang makakaintindi. At sa tuwing gabi ng ika-31 ng Oktubre, palihim siyang bumabalik sa gubat, para muling matawa, matakot, at masiyahan kasama ang mga nilalang na hindi na niya kailanman tinakbuhan.